What's up kabayan? Welcome back to my channel. Ngayong video nga ay tatalakayin natin ang do's and don't here in Poland, mga kabayan. So, kamusta ba ang lahat ng mga kababayan ko dito sa Poland? Nakakapag-enjoy ba kayo? Namamanage ba ninyo yung mga oras nyo kahit na busy tayo sa paggawa ng pera? So, ngayong video nga ay tatalakayin natin ang mga bawal at pwede nating gawin dito sa Poland. So, ang unang-una na nga dyan ay don't drink and smoke in public. So, dito sa don't drink and smoke in public. So, meron namang mga lugar na talagang pwede kayong manigarilyo habang naglalakad. So, ang bawal lang talaga dito ay huwag kayong maninigarilyo sa public transportation. Like yung mga bus stop, katulad ng mga station ng mga train. So, mga example na lang dyan. Pero hindi naman sinasabi dito na bawal kang manigalyo sa public area. So, bawal ka lang manigalyo sa mga station or bus station. So, ang pangalawa na nga dyan, ito, katulad, nakasombrero ako. So, sabi dito, take your hat off. So, tanggalin daw natin yung sombrero natin kapag papasok tayo ng mga establishmento. Katulad, kapag pumasok tayo sa simbahan. Dahil ang Poland ay Catholic country. So, kapag pumasok kayo sa simbahan, so, bigay respeto tayo doon sa simbahan, or kahit saang establishmento. Pero, minsan, sa sobrang busy natin sa pagkukwento or pagkukwentuhan, nakakalimutan natin, di ba? So, isa lang yan sa mga paalala, sabi ng kaibigan ko. Sinend niya kasi ito sa akin. Ayaw kasi nila talaga dito yung sobrang daldal. Kumbaga, yung mga marites, kung tawagin dyan sa atin. So, dito, kapag sa Poland, base na rin sa experience ko, kapag nag-rate mo sila or nabati mo sila, okay na yun. Masaya na sila doon. Kumbaga, i-smile na sila sa'yo. Or nag-smile ka, kumbaga parang warm welcome yun sa mga lokal na tao dito. Yun. Ang pang-apat na sabi niya dito, don't forget to try traditional Polish food. So, kahit na Asian tayo, mga kababayan. So, katulad ko, 5 taon na ako dito. Tapos sabihin ko sa inyo yung totoo, nung una talagang ayaw ko, lalong-lalo na yung kumain ng patatas na walang lasa. 'Di ba? Sa atin, kapag kumain tayo ng patatas sa KFC, may twist pa yun ng lasa ng mushroom sauce, 'di ba? Kung bumili kayo, kung naaalala nyo sa mga kababayan ko, pag bumili kayo sa KFC, 'di ba? May lasa yung mushroom dito, talagang mash lang, parang sinuntok lang. Mashed potato kung tawagin, kumbaga parang dinurog lang na mashed potato. Dinurog pala na mashed potato, sa madaling salita. So, sabi ng kaibigan ko, or sabi ng mga nagiging kaibigan kong lokal, so, kinakailangan, itry natin yung pagkain nila, yung Polish tradition food, So, ano ba yung mga Polish tradition food? So, pierogi. So, isa yan, kapag kumain ka ng pierogi, dito, talagang mawawarm feeling sila o parang warm welcome sila, diba? Kaya sa mga kababayan ko na nandito na or paparating pa lang, huwag niyong kalimutang kumain ng traditional food nila. So, maaari kayong magtanong ng mga traditional food nila, So, ang sabi niya dito, sa pang limang, sinabi niya, give up your seat. So, of course, kapag nasa public transportation tayo, bigyan natin ng upuan or yung mga disabled, katulad ng mga buntis, matatanda, kababaihan. So, parang yung tradition nila, katulad din sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Kung may respeto ka,
So, bibigyan mo ng rights yung matatanda sa upuan kung nasa public transportation tayo, diba? Or nasa bus, nasa train, or nasa jeep. Dito, ang karaniwang transportation na ginagamit ay train at bus, mga kababayan. So, kaya ikaw, kabayan, kung paparating ka pa lang dito, huwag mong kalimutan yung mapagpakumbaba nating tradition dyan sa Pilipinas. Kasi minsan nakakasalamuha ako ng ganyan. Binibigay ko yung upuan ko, pero hindi naman sa lahat, diba? Siyempre, kung ikaw ay pagod na pagod din sa trabaho mo, nakatulog ka, hindi mo namalayan, wala nang pakailmanan. So, pero kung nakita nyo naman matanda at buntis, so, bigyan nyo ng upuan kung wala na talagang available, So, ang sabi niya dito sa pang-anim, don't be caught on jaywalking or in jaywalking, So, ibig niyang sabihin dito, sabi ng kaibigan ko, huwag kang uubo-ubo kung ikaw ay naglalakad, lalong-lalo na sa public, street. Siyempre, kung nasa syudad tayo, uubo-ubo ka kasi, di ba, nauso yung COVID-19. So, wag na wag. Kasi, maghihinala sa iyo na may sakit ka or may nakakahawa kang sakit, di ba? Siyempre, yung ibang, siguro, mayayamang Polish, o ayaw nila yung ganyan. Kaya sabi niya sa akin, itong binigay niya sa akin na to, kumbaga parang guide ko daw. Kaya sinide niya sa akin. So, ang pang-anim niya na sinabi dito ay don't point. So, ibig sabihin, huwag kang tuturo-turo. So, gamitin natin yung tamang, ano ba yan? Ano bang tawag dito? Mahina na ako ngayon sa English yung tsaka sa Tagalog, yung tamang action natin, moves, 'di ba? So kinakailangan gamitin natin ng maayos. Kumbaga, wag nating i-point ng daliri. Kasi syempre yung iba, tayo ding mga Pilipino or sa tradition din natin, nagagalit din yung iba, 'di ba? Pero ang karamihan na ginagamit natin, nguso, ganun, dun, 'di ba? Dito, kailangan gamitin mo yung right na, kamay, ganyan. Siguro, di ko rin alam lahat kasi hindi pa naman ako nakakasalamuhan ng ganyang mga sitwasyon. Pero sabi niya sa akin, kailangan ko daw pag-aralan yan, So, ang pang-walo na sinabi niya dito ay, kailangan may barya ka sa bulsa or have a coins on you, So, katulad nito, nandito ako sa parking. So, ang culture nila dito or ang tradition nila dito, kinakailangan mag-wishing ka rin, di ba? Or mag-wish tayo kapag pupunta tayo sa isang mga magagandang plaza or ganito, park. Kasi dito, parang yung tradition nila or yung paniniwala nila sa madaling salita. Siyempre, pag nag-wish ka, sana matupad. So, kailangan maghulog ka ng coins. So, ang pangalawang points doon, so, kinakailangan may coins ka para sa mga homeless kasi maraming mga homeless na nanghihingi ng barya. So, kailangan maging maingat ka rin, sa pagbigay-bigay sa mga ganyan, So, yun lang. Ilan lang yan sa mga paalala na pwede mong gawin at bawal mong gawin dito sa Poland, So, andito nga pala ako sa pinakamalaking park dito sa Warsaw, Poland, or sa capital ng Poland. So, tinatawag itong Royal Park. So, sa Polish, kung ita-translate ko, parang Royal Bathtub, diba? Pero pinakamaganda para hindi kayo matawa, Royal Park. So yun. So ilan lang yan sa mga paalala, mga kabayan at mga kaibigan, So maraming salamat nga pala sa walang sawang suporta nyo sa YouTube channel ko, mga kabayan. So kung may mga katanungan kayo, huwag kayong hiyang mag-iwan ng message sa comment section ng YouTube channel ko. At meron din nga pala akong mga
social media account na pwede kayong mag-iwan ng message at magtanong ano. So, hanggang dito muna at maraming salamat sa walang sawang suporta nyo mga kabayan. And thank you.